let's continue sa ato ang lesson sa Discipleship A to Z, mga igsoon. So, we are in question nga pirming mapangutana. Number 2 na ta, mga kaigsunan. And our title sa atong lesson this morning is, What happens to infants and little children if they die? What happened to infants and little children when they die? Now, if you're going to look a verse in the Bible, di jud kakakita. So, mo na daghan kayo ang mga kanang kuan ba nga kanang theory or mga panguna-una sa mga Christians, which is not really, di ta makaingon nga this is biblical kay wala man siya sa Bible gyud nga makita gyud nato ba, but this is how we believe na kung ang mga bata nga wala pay kabuot ba namatay, so langit iyang kalag. Kay ang atong gibasihan, mga kaigsunan, that when you begin to make your own decision to commit sin, kinapanunod man na natong sala na amang yung tatanan, sugod sa pagkatao. Pero sa dihang conscious na ka sa pagbuhat sa sala, that is the time that you need to pay for your sins. And the penalty of sin is death. Because imo naman na nga decision. Kay pag-ingon sa Bible nga, for the wages of sin is death, kinsa man na nakasala. Diba? So, katong nagkuhan, katong conscious na siya nga, nakasa siya. So, kumiyon ta nga, pilay edad, wag yung edad. Walay edad nga gitumbok yun sa Bible, na kuhan. Mao na atong topic sa sunod, ani. Wala yung edad nga gitumbok sa Bible, nga pag ingani lang edad, impirno na kung mamatay. Wala. Mo na i-make sure na lang nato nga kaning atong mga anak natagaan gyud nato sa mensahe sa ebanghelyo. Ato na lang kanang responsibility ba that they need to be saved. They need to be saved. And there's only one way how to get saved. Only to accept the Lord Jesus Christ in their heart as their own personal Lord and Savior. Wala gilain, mga igsoon. Wala gilain. So, mo na kita, we as a Bible believer, mga Baptist, ato gyuning kuan, ato ning i-push sa atong mga anak na ang ebanghelyo mao gyud gihatag sa Ginoo for us to be saved. Okay? So, since wala may kuan, wala may text gyud sa Bible nga nagtudlo nga infant or little children when they die, they will go to heaven. Dunay panghitabo sa kinabuhi ni David. Arita sa 2 Samuel, mga kaigsunan, chapter 12. Mo na itong kuhaan og lesson about aning atong topic karon, 2 Samuel chapter 12. And 15 to 18, but this is the story about katong suko kayong Ginoo ni David tungod kay iyang gipatay si Uriah para makuha niya si Bathsheba. Unya at that time, mo na namadto si Bathsheba. Suko kayong Ginoo. So mo ning story, mga kaigsunan. So atong sugdan sa 15, unya hantod sa 18, dinay na to para to open this topic, mga igsoon. Everyone, please stand with me. Basahon na tugdungan kaning mga verses nga ato ang sugdan karon, 15 to 18. Together go. And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick. David therefore besought God for the child, and David fasted and went in and lay all night upon the earth. And the elders of his house arose and went unto him to raise him up from the earth, but he would not, neither did he eat bread with them. And it came to pass on the 7th day that the child died, and the servants of David feared to tell him that the child was dead. For they said, Behold, while the child was yet alive, we spake unto him, and he would not hearken unto our voice. How will he then vex himself if we tell him that the child is dead?
So pinangga kay niya ang bata. In fact, pertin niyang ampo sa Ginoo, wa siya kaon-kaon, unya na siya natug sa yuta. Imagino na nimo iyang grief kay ang iyang anak nasakit. Kung unsay reason nga nasakit iyang anak, isgutan na to gamay after we pray. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. I pray that you bless each and every one with wisdom. Help us, Lord, to understand your message. I pray, dear God, that you please use me, empower me this morning to preach your word, O God, with boldness and with power. I pray, Lord, that you will be the one to teach us through the Holy Spirit in our hearts. Thank you, Lord, for this opportunity to learn. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may be seated, please. The reason why, mga igsoon, nga nahitabo ni, sa ako nang-gingon earlier, because David, kuan magito, tinuyuan magito nga si Uriah mapatay. Tinuyuan gito. Muna perting sukua sa Ginoo, nganong ni transgress man ka ingon ani nga klase nga sala. Unya para makuha lang nimo si Bathsheba. So, mo na nga pagkamabtos na, according to the Bible, sa verse number 15, when Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David. So, strike sa Ginoo, luuya sa bata. Pero dili ko makaingon luoy, mga kaigsunan, tungod kay mas luoy to siya kung ipapadayon sa Ginoo. Mas luoy to siya. Pero gikuha siya diretso sa Ginoo, diretso siya sa gingarihan sa Dios, wa may labot ang bata. So, that was not cruelty of God, mga igsoon, nga gipakita, o makita nato nga, nganong gidamay man sa Ginoo ang bata. Dili, ang Ginoo, ang bata, iya sa Ginoo. O dili, buot sa Ginoo, mga kaigsoon, kaya kung magdako tong bata, o niya, mahimo na siyang hamtong, mamatay siya gyapon, lisod to siya malangit. Pero lagi, iyaman si Ginoo ang bata, gikuha na niya daan. Na, mas maayo na lang. No, mas maayo na lang. Pero sa side ni David, mga kaigsoon, he was so sad. He was so sad nga maoy na itabo sa bata. Could you imagine, maupay pagkatao, masakito na. Maupay pagkatao, masakito na, mga kaigsunan. So, siyang gibuhat, according sa atong gibasa karon nga mga verses, gihangyo niya ang Ginoo. Kay ba man siya nakasa siya? Gihangyo niya ang Ginoo nga spare ang bata. Pero wala ni allow ang Ginoo because after a week, ang bata namatay. After 7 days, the child died. So, perting kuyawa sa mga servant niya kay di magani maminaw samtang buhi pa. Samot namatay na. Amen? So, pero, unsao man nato ni paghibalo, kaning atong topic, mga kaigsunan, nga ang mga bata, infant and little children, malangit. Mamaya atong topic karon, dili man ang kaning sala ni David atong topic, pero may isgutan gyud nato, mga kaigsunan, si David. Kay di pa nato masabtan nga malangit gyud ang mga bata kundi nato sa isgutan. So first natong isgutan, mga kaigsunan, about ni David. Number 1, David was sure of his salvation. David was sure of his salvation. So bating matingala mo, di ba atong isgutan ang bata malangit? Ngano si David man atong isgutan, dako naman na siya. We cannot understand, di na to matubag ang ato ang question karon if we are not going to talk about David's salvation. Okay? So, David was sure of his salvation. Let's go to Acts chapter 13, verse number 22. Na yung mga verses nga itong ablihan, mga kaigsunan, to prove that David was sure of his salvation. Unaw na to sa verse number 22 sa chapter 13 sa book of Acts. The Bible says, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill my will. Ana ang tanaw sa Ginoo kang David.
David was the man after God's own heart. Now, mangutana ko ninyo, kamo mo'y sabot ani verse mga igsoon. According to the Bible, a man after mine own heart, which shall fulfill my will. Mo na isulti sa Ginoo, kabay ni David. So, unsa man si David? Luwas o di? Now, knowing that salvation in the Old Testament is, there's a little difference sa atong kaluwasan karon. Kay ani panahon na, wa pa man namatay si Christ. Pero same gihapon ang pamaagi, pinaagi sa faith. Mora na iwa na change. Ang na-change lang mga kaigsunan, eternal salvation sa ato karon. No, eternal security. Sa panahon ni David, kinahanglan mo padayon jud ka. Ma-prove gyud nimo nga imong pagtuo sa Ginoo, wa gyud nimo giputol. No, it doesn't matter nakasa ka mga kaigsunan, but your faith in God and your service to the Lord, wa na stop. Luoy kay ta karon kung ingon ana ang salvation. Kay daghan man mga Kristohano nang stop. Bisan gani nang simba nang stop man gyapon. Pasabot ba wa nag-serve? Di man gud ang pagsimba gud maoy ato ang pag-prove nga kita luwas. Kundili ang pagpamunga man. O kinsa Kristohanon nga namunga. Di puros impierno. Ang way mga bunga kay may sugo karon, you need to bear fruit. Ang Ginoo napoy sugo ni David, gibuhat man niya. Yes. Gituman niya. According to the Bible, mga kaigsunan, David was so careful in obeying God's will. Mo bitaw nagisulti sa Bible, siya ang tao nga mo fulfill sa kabubuton sa Ginoo. So David was in the will of God. Unya may impierno. So it proves, mga igsoon, the Bible proves that David was saved. Like verse, 2 Samuel chapter 23. 2 Samuel chapter 23. And in verse number 1, look at the Bible. Now this be the last words of David. David, the son of Jesse, said, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel said, mga igsoon, mo ni ang last word ni David according to the Bible ha? The man who was raised up on high. Tanawar guna. The man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel. Kanindot anang pagpaila ni David sa Bible? Langit na, impierno. Lain pa yun, Psalm 23. Ang atong paborito nga chapter sa Book of Psalms. Psalms 23. Sa last nga verse. Verse number 6. The Bible says, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Walay hunong, mga kaigsunan, ang iyahang faithfulness sa Ginoo. Walay hunong. Yun din. Nga nakasama si David, lagi, pero masabtan ni mo niya, nga bisan si David nakasa, wag yun siya reklamo sa Ginoo, bisan ang iyang anak namatay. Wag yun siya reklamo. So meaning, wag yun niya tuguti, mga igsoon, nga maputol ang iyang relasyon sa Dios. Iyahan ang determination that I will dwell in the house of the Lord forever. Muna requirement sa una sa imong kaluwasan. Ngag imong pagtuo, di gyud maputol gyud. Magpadayon ang imo ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Pasalamat mo karon oy. Nga we are under God's grace. We are not under the law. Imagino nimo gapadayon mga igsoon hantod karong panahon nga ang kaluwasan kanang under ta sa law, pagkaluuya.
Kay lutaw-lutaw ang mga Christians karon. Makita nimo every churches mga igsoon, how can we identify disciples? Pila naman mga Kristohano namunga? Pila naman kabuk Kristohan? Pila man kabuk Kristohanon nga kanang nagbutbuot lang sa iyang kaugalingon sa pagpangalagad? Ang gi-consider gyud sa Ginoo nga disciples are the fruitful Christians. Kaya di man ka mamunga gyud kung di ka mag-disciple. So pag nahimo kang discipler, meaning gisunod nimo ang gitudlo sa Ginoo sa mga apostles, so you are the servant of God. So katong uban nga naa sa simbahan, nga nagbuhat, nagkakapoy sa ilang kaugalingon, they're doing things for the church. Ang Ginoo na lang muhukom ang unsa ng klase ilang pagpangalagan, pero kung mayon jud ka mga kaigsunan, servant of God, dili katong naghago nga way bunga. Kung dili katong naghago nga naibunga. Fruit mo gipangita sa Ginoo. Because according to John 15:8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Nya si tawag dayon sa Christian nga nag-bear fruit. And ye shall be my disciples. Diha pa ka tawgon nga disciple. Madili lang kay disciple, friend of God. Pagkanindot. So pasalamat ta nga under ta sa grace karon. Nga bisan tuod wala namunga ang mga Kristohanon, ini kamatay langit kung sigurado gyud siya nga luwas. Kay kung nakaabot pa mo sa panahon ni David mga igsoon, makaya ka nato ning commitment ni David. I will dwell in the house of the Lord forever. Wa gihunong-hunong ba? Naa sa kalipay o naa sa kasakit si David, naa sa temple sa Ginoo, naa sa house of God. Di gud na wagtang na sa iyang kinabuhi. Because he promised to dwell in the house of the Lord forever. Muna sa iyang paghari, dili raman kay ang Israel iyang giharian, napamay tuluman na kalugar iyang giharian, gisunod gyud niya ang Ginoo. Gisunod gyud niya ang Ginoo mga kaigsuonan. All right? 1 Kings chapter 2. 1 Kings chapter 2. Atras ta gamay. In verse number 10. The Bible says, so David slept with his fathers and was buried in the city of David. Now, sa dihang namatay si David, according sa mga scriptures nga atong gibasa, diin si David ni adto after siya kamatayon, langit o impierno. No? According sa scripture nga atong gibasa, di man ta ka judge, but according to the scripture, according to what is written, makaingon ta mga kaigsuonan, 100% David nalangit gid siya. In fact, mga kaigsuonan, diha sa linya ni David gipagawas ang manluluwas. Diha sa linya ni David. Ingon ana ka fair ang Ginoo mga igsoon. Imagine nimo gikan kang David ni agi kang Solomon. Kinsa man na si Solomon? Anak gihapon ni Bathsheba. Pero diha gipaagi sa Ginoo. So is God judgmental? No. He loves every person in the world. Kita lang mo'y mahukmanon kaayo sa atong isig kataw o sa atong kaugalingon. Bueno, anak kakuan ba kayo? Kung atong unaw-naon, ang first nila nga anak, lagot kayong Ginoo. Piting lagutan si Ginoo. Unya, pagkamatay sa anak ni David kang Bathsheba, iyang gi-comfort si Bathsheba. Unya, naghimo na sad silang baby. Unya, kato nga bata,
gi-approve sa Ginoo nga mahimong successor sa kingship. Ug mao pa gyud nahimong linya. Diin na tao si Jesus Christ. So kumayon ta mga kaigsunan, lagot lang gyud ang Ginoo ato tungod kay the way nga gibuhat ni David, nga gipatay gyud niyang bana para makuha niya ang asawa. Grabe na pud na. Muna nasuko gyud ang Ginoo atong panahon na. Gana kay kung imo tan-awon mga kaigsunan, pareha ra magyapon na, batsiba magyapon inahan. Patay naman si Uriah gud ato gud. Sa panahon nga si Solomon may gianak. Pero sa atong panahon karon mga kaigsunan, God is so strict in that matter. No? So di na nato ingon nga, pwede din ni kinamas David gani o. Striktong Ginoo diha dapita. Okay? So, David, atong na-establish this morning that David was sure of his salvation. Do you agree? So makaadto na ta mga kaigsunan sa atong ma-prove na nato nga ang mga bata, infant, malangit gyud ay. Number 2, David was sure of his and the child's final destination. Si David mismo, sigurado siya, asa siya padung, o sigurado sad siya nga ang bata, yang anak nga 1 week old, asa padung. No? Ato paminawon iya mga statement. Balik ta sa atong text, 2 Samuel, mga kaigsunan, chapter 12. 2 Samuel chapter 12, sumpayan na to, arita sa verse 19 magsugod. Kay mao na ta sa story, no, nga gibunalan sa Ginoo ang bata. Unya kining nasakit, after a week namatay. In verse number 19, the Bible says, but when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto his servants, is the child dead? And they said, he is dead. Wa na sila mahimo gyud kay nangutana naman ang mamakag sila wa oy. So giangko na lang gyud nila nga patay na. Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his apparel and came into the house of the Lord. And look what David did. Worship. Then he came to his own house, and when he required, they set bread before him, and he did eat. Wa gyud siya remorse. Wala siya bitterness. Nihangyo siya, imong makita mga kaigsunan, unsa ka grabe iyang paghangyo, unsa ka grabe iyang kaguol nga ang naitabo sa bata na sakit. Ang iyang paghangyo sa Ginoo nga maluwas ang bata, kaluyan unta siya, luyo sa iyang mga kasaypanan sa kinabuhi. Pero wala gi-allow sa Ginoo iyang request. The child died. So when David received the answer of God that is no, nagluod ba si David? Indutag espiritu eh. Patay na. So yung gibuhat, wala siya ni padayog ligid. Dibarog siya, naligo siya. Niyanto siya sa house of God and worship God. What an attitude. Kitag dita tubagon sa Ginoo sa atong gusto. Mangluod ta no. Dili si David. Muli na kung basihan ang atong batasan sa atong kaluwasan. Uy, malangit na to oy. Kay luuran man ta. Si David nag-worship sa Ginoo. Luyo sa tubag sa Ginoo. David, no, I cannot grant your request. Tanawa ang sinitabo sa iyang mga servant. In verse number 21, then said his servant unto him, what thing is this that thou hast done? Thou didst fast and weep for the child while it was alive. But when the child was dead, thou didst rise and eat bread? Unsa man imong gibuhat?
Tanawan tubag ni David, simple kayo. And he said, while the child was yet alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether God will be gracious to me that the child may live? Kay baw siya'y hinungdan, ganong ang bata na sakit. Amen? Ang iyang hangyo sa Ginoo that God will be gracious to him, not to the child. Kay baw siya nga ang Ginoo wagi kalagot o kasuko sa bata. Tuan niya, siya hinungdan. No say kita di ta kasabot kay sa hinungdan ngano unsay mga pangitabo sa kinabuhi. Amen. So karon wa man gi-grant sa Ginoo. Ngano magpadayon man ko sa akong kaguol. Ug ang iyang pagpadayon sa pag-explain mga kaigsunan, nag-brought up diri nato mapamatud-an nga ang bata langit gyud. Tanawa sa verse number 23. But now he is dead. Wherefore should I fast? Can I bring him back again? Muna kita say maggulguol ta mga kaigsunan niya, magkahuman niya mabalik din na. Nga nahitabo naman, namatay naman. Yun si David, kung magsikog padayon og fast, magsikog padayon og kanang gulguol, ligid sa yuta, mabuhi din ang bata. Dapat di ba? Di na. Oh, say gingon. I shall go to him, but he shall not return to me. Dili na siya mabuhi pagbalik. Pero ako, pwede ko moadto kung asa siya karon. So asa day ang bata? Sure man si David nga luwas siya. Dire gipakita ni David nga sure si David asa ang final destination sa infant. Kay sure man siya asa ang iyang final destination, which is in the kingdom of God. Kay baw siya ang bata to na dito. Amen. Kay siya giningon, I shall go to him. Definite. Ako moadto ko kung asa siya, pero never na siya nga mobalik diri nako karon. Simple. David, sigurado siyang kaluwasan. Si David, sigurado asa siya padong, inag-abot siyang kamatayon. He will go where the child is. Asa nga lugar? Heaven. Praise the Lord, mga kaigsunan. Muna, luoy kayo, ang mga ginikanan nga namatyag anak, nga perting guulan nila, hilak sila tamas ginhawa. Ang rason, mga kaigsunan, kaya ang akong anak, wala pa ito nabunyagi, unya, namatay. Imperno, nagyod to. Oy, wake up sa sayop nga pagtuo. Dili ang bunyag, mo'y makapaadto sa bata para malangit. O makapasiguro sa bata nga malangit. Dili ang bunyag. Amen? Ang bata, infant, namatay, iya na sa Ginoo. Iya sa Ginoo. Mo na nga, luoy kayo. Ako na luoy sa mga ginikanan. Nga namatay ilang anak, nga wa pa nabunyagi. Guol kay sila, tungod kay dili ma-welcome sa gingharian sa Ginoo. That is wrong. That is wrong. Giprove na ni David, mga igsoon, sa dihang ningon siya, I shall go to him. I shall go to him. Og way bunyag-bunyag ni ila. 7 days pa lang ang bata. Paggawas sa taguangkan, masakito na. After 7 days, namatay. Right? Wala na dedicate.
No dedication nga naitabo. So it is not the dedication because we do not baptize children. It is not the dedication mao'y makapalangit sa bata. Simple na kayong reason. Because children are the Lord's. They are God's heritage. They belong to God. Muna mamatay ang mga infant children, mga igsoon nga wa pa gilamoy sa sala. Wala pa sila ilang own decision to commit sin. They are the Lord's. Kay ang makaputol na gyud sa relasyon sa Ginoo, sin. That is committed. Willfully ba? Kana bang imo na gyud na desisyon. For the wages of sin is death. O mo na nakapabulag sa tao ug sa Ginoo. Ang sala, mga kaigsuonan. Now, where the children is not kanang guilty about anak nga klase nga sala nga nakapasiparate. Mo na atong i-rest assured atong kasing-kasing mga igsoon na pag mamatay ang infant, I will see my child again. Mo na si David, wa siya nag-uol na. Nga naman, kay bam siya, kita na nakuha kong anak balik. Mo na nindot sa siguradong luwas. Mo na nindot. Kaysa dili siguradong luwas, hilak, piting guula. Di na mukaon. No? Niya, makubid lang galit. Kaya ma-hospital man. Inig ka hospital, napas mo. Na hospital, nakubid. Tagam. Diba? So, ang lesson diri mga kaigsunan, ang lesson kanina sa kinabuhi ni David ba? When everything is done, ayaw na pagkuhan, ayaw na pag-dwell diha. No? Muna klarong move on. Move in na ng imuhang kagool para maka-move on. Move on ta. Do not dwell on something that hurts you. Do not dwell on something that destroys your life. Because God has a perfect plan for us. Muna ako ganahan ni David. Diri. Grabe na ni nga request. Kamo, napay ni labaw nga request ani? Para sa imong kaugalingong anak. Nga i-spare lang ang akong anak, Lord. Nangay siya pasaylo sa Ginoo. Pero wa gyud siya gitugutan sa Ginoo. Wa gyud. Pero klaro kayo nga nauli ang iyang kabubuton sa Dios. Ug ang kabubuton sa Ginoo nauli niya sa kinabuhi ni Solomon. Kay klaro makayo ang pagkuan sa Ginoo kang Solomon pag hatag sa blessing. No? Nalimag ka si Solomon, kuan siya nga, dili ko Lord, kay bata pa ko, sa may imong pangayoon. Kay klaro ato ang Ginoo nakigistorya ang Solomon. And Solomon asked wisdom. Da? Wisdom ang gipangayo ni Solomon, dili riches and fame. Diniyo ng Ginoo, sakto imo gipangayo dong. Di accepted si Solomon sa Ginoo. Makita nato mga kaigsunan, unsa ka merciful ang Ginoo sa kinabuhi ni David ug kang Solomon. Praise God mga igsoon. So na answer ba nato what happens to infants and little children if they die? Kay kuan maguni siya god sa Bible ba kanang wala gid siya exact yun nga verse nga musulti ba and the children will go to heaven when they die. Wala man good, but ato lang ni sabton. Klaro man. Klaro kaayo. So at least makatubag na ta, makatubag mo nga ay nagkaguol kayo kay nanan nas langit. Usay kaning generic nga pagtuo ba? Tanan nga mamatay tuwa nas Ginoo. Unya dili magtakdo ba kay ngano tanan nga namatay he is with the Lord. Di ba na ipang post dayon he is now with God in heaven. Unya pagkahuman ang prayer
nga malangit unta ang kalag, tanawa nagtaksdo ba? Kinahanglan pa paampuan para maadto sa langit ang kalag. Klaruha, oy, samtang buhi pa. Are you listening? Kaya kung mamatay na, wala na tayo mahimo. Muna si David, wala na siya ni hangyo. Pagkamatay na, nihunong na siya hangyo. Patay naman. Ang angay, ang nanginhanglan sa pagampo, ang buhi. Ang buhi. Dili ang patay. Because once the person dies, his chance to be saved, kung dili pa siya luwas, wa na. It's over. Ang nanginhanglan sa pagampo sa kaluwasan, ang mga buhi. Ug wa mag-goal si David, tungod kay infant pa man niyang anak. Sure siya nga maadtog langit. Praise God. Amen? Let's review our lesson this morning. What happens to infants and little children if they die? So, ato ni katunan, pinaagi sa kinabuhi ni David. And one is, David was sure of his salvation. So, mo ni ang preparasyon para sa pagtubag mga kaigsunan. Sa ikaduha nga, David was sure of his and the child's final destination, which is langit. Langit. Amen? Our topic for the next lesson, mga kaigsunan, about gihapon sa question nga kasagaran mao'y mapangutana. Question often asked, number 3, what is the age of accountability? Kano sa man magsugod ang edad nga manubag na siya sa Ginoo? Kano sa magsugod? Sa mga ito isgutan, ugma. Will you come? Will you come? No, mga ito isgutan, ugma. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us wisdom. And thank you, Lord, for the answer of that question nga maka-comfort me, Lord, kung naamang gani mahitabo nga sama sa nahitabo sa kinabuhi ni David nga namatyan og anak nga gamay pa. We could comfort them because it is very sure that infant and children, they will go to your kingdom. Thank you, Lord, for the time that you have given us, O God, that we are in church. And thank you, Lord, for the Holy Spirit nga mao'y nagtudlo kanamo, Lord, and nag-assure namo nga ang tanan nga naisulat sa Bible tinuod. Salamat kay Lord sa imuha nga pagtudlo kanamo karon. And we give you all the glory and the honor, O God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord.